makakapanayan po natin si House Prosecutor Representative Joel Chua. Good morning po, Kong Joel. Thank you again for your time joining us this morning. So good morning, kapatid. Hi Angela and Andre, good morning at magandang umaga rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo ng mga taga-ikatlong distrito ng Maynila. Kong Joel, assessment po ninyo sa fourth day, sa araw ng impeachment trial ni VP Sara. Well, ganun pa rin sa akin na paniniwala ko maganda pa rin at maayos pa rin ang nangyari on the part of the prosecution dahil hindi naman naribat na at never nating narinig na dininay nila na merong threat na naganap. Bagamat may mga tinatanong sila about technicalities, mga certain procedural or typographical error, but at the end of the day, yung threat na sinabi ng ating Vice Presidente ay never naman na naribat. So kahapon po, special mention po kayo kung pinalabas po kahapon yung pagbabanta sa inyo ni VP Sara noong 2024. Ano po ang inyong reaksyon dito, Kong? Well, kagaya ng sinabi ko na siyempre makikita naman natin na this is a serious threat. At sa totoo lang, hindi naman natin itong pagbabanta na to ay hindi naman basta-basta considering na galing ito sa pangalawang Pangulo. So makikita mo dito yung violent nature ng ating pangalawang Pangulo. Kong, sabi po kahapon ni Atty. Lotto, wala silang nakitang validated information sa umano'y hitman kasi hinihingay identity ng hitman ni VP Sara, yung kanyang nakontrata doon sa nabanggit niya doon sa video. Paano ito makaka-apekto sa inyong kaso, sa kaso ng prosecution? Wala po itong apekto dahil hindi naman usapin dito yung hitman . Ang pinag-uusapan dito yung pagbabanta. At saka kung ito ba ay pasok sa sinasabi nating culpable violation of the Constitution at saka betrayal of public trust. Unang-una, hindi naman threat ang talagang pinatutunayan dito, hindi naman yung criminal aspect. We have to remember na iba yung threshold netong impeachment kung kukumpara sa criminal proceedings. Dito, isa sa mga grounds na sinasabi namin dito ay yung culpable violation of the Constitution. So ngayon, ano yung binayolate niya sa ating saligang batas? Maliwanag yung kanyang oath of office bilang Vice Presidente na nakapaloob sa ating saligang batas, Section 5, Article 7 ng 1987 Constitution. Dahil dito sinasabi na ipapatupad niya ang batas ng ating bansa bilang Vice Presidente. And definitely, ang pagbabanta sa ating Presidente ay hindi pagpapatupad ng batas. Well, Kung nakatakdang humarap nga po mamaya si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, ano po ba ang inaasahan ng prosecution dito? Siya po ba itinuturing yung hostile witness? Kumpiyansa po ba kayong magpapatibay po lalo yung kaso po ninyo sa pagharap ni Lopez mamaya? Well, that is a matter of legal strategy. Kaya pasensya na kayo, hindi ko kayo masasagot dyan. So, antayin na lang natin mamaya kung anong mangyayari because syempre ayaw rin naman natin na mapaghahandaan ito. Doon po sa usapin ng BIR box, sinasabi po ni Senator Ping Lacson ng kanyang posisyon doon ay he will not and cannot support yung unsealing ng box unless meron pong written request from the President or waiver nga po from the respondent. Ano po ba yung magiging kumbaga posisyon ng dito ng prosecution? Kayo po ba dapat ang humingi ng letter from the President or ang Senado? Lahat ito pinag-aaralan pa namin, titingnan namin kung kailangan, kung ito'y mahalaga na gawin to. But ako personally naniniwala, even without the box, without the presentation of the box or the content of the box, matibay pa rin naman ang kaso. Kong, thank you again for your time. It will be another long day for you. Thank you for always taking time to join us dito sa Good Morning Kapatid. We really appreciate your time. Maraming salamat, House Prosecutor Representative Joel Chua. Salamat, kapatid. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.